hindi niya pinapahiya yung mga teammates niya. Daming laman, eh. Mapapakain na ito tayo dito. Balat. Sarap. Sumusog. Yeah, boy. Yan, it's Sunday evening. 6:13. Tingnan natin makabot pa tayo ng gym for half an hour siguro. Para mapawisan tayo ng konti. Yan, nag-edit tayo sa ating Rad TV Philcon Life. Ay nga pala, no? Ginawa kong news channel tsaka parang educational channel yung Rad TV Philcon Life. Tapos sa Mangbert of Canada, dito tayo nagbablog ng ating family stuff, ganun. Everyday. I'm not publishing everyday, every 3 days, ganyan. Yung kukuha ko ng vlog for 2 days, tapos saka ko i-edit pang 3rd day. Kasi kung everyday na mag-i-edit, mahirap. Masyadong time consuming ang pag-edit. Although, di naman tayo professional editor. Madami nag-message na i-edit para daw sa akin. I'm just doing it for myself. But eventually, maybe, if kung maging natin to, sort of a hobby, nakikita, yan, at yan, pwede na siguro. But for now, it's just to do some vlogs. Yan. Bilis na nasa likod natin, truck, mamadali. Yan. Ano tayo? Treadmill tayo, kabayan. Ano naman, exercise tayo. Nanonood tayo ng NBA Open Court. Si Isaiah Thomas, Grant Hill, at Dominic Wilkins nandito. Nag-uusapan nila yung mga signature moves, no? Basketball, NBA. Si Grant Hill, galing sana yun. Kaso na-injured. Parang sino ba to? Isa pa Dami mga galing ng 90s. I think yung 90s ang era na with the best basketball players. Sila Jordan. Si Jordan, mid-80s and hanggang 96, I think. Yung era niya, no? Yun yung mga the best. Kasi yun din yung alam ko na maraming mga basketball players na magagaling talaga. Gusto ko nun si Anthony Hardaway, naging si Shaquille O'Neal, naging teammate niya. Sila ang galing din yung dalawang yun. Si Anthony Hardaway din, kaso na-injured. Parang napunta kay Kobe Bryant lahat yung galing tsaka yung mga marketing. Si Kobe, I like Kobe, skills niya, but as a team player, he's a ball hog. Parang gusto niya siya lagi ang titira ng bola, gaya nung naging relationship niya kay Jeremy Lin. Yung pinapa-foul niya si Jeremy Lin, tapos tayo lang si Jeremy Lin, siya na yung nag-foul. Parang pareho naman silang professional player, right? But parang condescending yung move ni Kobe Bryant sa mga players niya.
That's how yung competitiveness is. Pero si Jordan, competitive siya pero like hindi niya pinapahiya yung mga teammates niya. Parang ganun ba? I don't know, it's just me. What do you guys think Kobe Bryant versus Michael Jordan and LeBron James? Those three na naglalaban-laban sa GOAT, greatest of all time. For me, it's you know, my era, Michael Jordan. Kasi sila Allen Iverson, yun ang nila, ang kanilang idol. And talagang banggaan tsaka physical ang game nun, tapos kaya-kaya pa yung miscore talaga. Ngayon well, I'd say LeBron James is also matibay, but it's not finesse. It's more like power and team player, right? He distributes the ball. Yeah, so but si Jordan and Kobe more like finesse player, but Kobe idolizes Jordan kasi nauna si Jordan, right? And Jordan idolizes Irving, Dr. J. Yan. Tapos within Dr. J and Michael Jordan, si ano ba yan? Magic Johnson. Yun lang, medyo nagkaroon ng HIV virus positive si Magic Johnson, kaya natigil siya mag-basketball. But he's one of the best, right? So sa mga hinahangaan ko din nun, mga big guys, si Olajuwon, best move niya. Before Olajuwon, it was Kareem Abdul-Jabbar. Nabutan ko rin yan parang si Ramon Fernandez yung movement niya. Sa Toyota versus Crispa. Yan, ganun na patandang si Mang Bert. Pero bata pa ako nun, maliit pa ako nung pinapanood ko yung mga yun. Yan. Tapos yan, sila atoy ko, si Alan Kaidik, tsaka si Samboy Lim. Yun talaga yung parang teenager ako nun, yung 14, 15, gano'n. Tapos sila Bong Alvarez, palis na ako ng Pilipinas nun Pero nakita ko si Bong Alvarez maglaro, lakas tumalon. Ano pa siya nun nasa NCAA yata, parang college pa siya nun Pinunod ko siyang live, siya yung star player. Tapos yun ang alam ko sa basketball. After that, nawala na ako sa panonood ng NBA nung nasa New Jersey ako noon. Napanood ko naman mga Filipino movies. Yung sila Robin Padilla noon. Pag kami movie din si Budots, Bong Revilla. Ayan, sila Dina Morales, Sharon Cuneta, yung mga Christine Gonzalez, Queen Gonzalez. Kasi yung ano nun, parang sexy ST Queen. Tapos sino ba? Ina Raimundo. Medyo ano na yun after nila Queen Gonzalez. Tapos yun yung mga tandaan ko. Tapos yung mga 90s wala na kasi ako. Yun na yung mga sumikat na ngayon veterano na rin. Judian Santos, ganun.
Dingdong Dantes. Hindi ko na naabutan yung mga yun eh. Pero nakita ko si Dingdong Dantes kahit ko nga yun eh. Si Marian Rebe, Marian yung kanyang asawa eh. Malit lang, nandito lang yung Dingdong. Parang ganyan. Tapos si Ogie Alcacid at si Regine Velasquez. Nagka-concert sila sa Toronto nun. Kailan ba yun? 2000 something. Mid-2000. Yan, uso pa nun yung mga double tandem ng mga lab team. Yan. So, yun yung ating tapos ngayon, ang bilis ng panahon, no? Like, magtrabaho ka dito sa Canada, parang more than 20 years na pala. So, pinapanood ko ngayon yung mga preparedness sa retirement. May pinapanood akong yung Chinese Canadian siya eh. Dito siya pinanganak na. Ano siya? Detailed. Hindi lang theory yung sinasabi niya sa mga step by step. Yan. So we will go with our journey kung ano ang ating future. Nagsimula ang inisip ko yung retirement after nung na aksidente ako. Ang dami kong rehab sa aking sarili, disability, dahil sa pain sa dito, yung maga sa neck, dahil din siguro sa inflammation na kinakain din, dahil dito kinakain dito ano rin frozen, diba? So I'm trying to see if I can go Asian food, local, Vietnamese, Cambodia, ganyan. So, we'll see. Trying to see what my plans are incoming this snow winter. So, we'll see. Hopefully this winter sa Philippines, I'm gonna be staying for not just a week or two, probably more than 2 weeks. Usually 30 minutes na treadmill. Subukan natin magpapawis sa dito sauna. Sinubukan ko rin yung copper na nipat. XL lang kinuha ko. Parang medyo maluwang. Kailangan ata, para may compression. Large lang siguro. So, lumiliit na rin tayo. Lumiliit na yung tiyan. Few moments later. Sunday. Tapos na tayo. It's 7:30. Isang oras tayo sa gym. Tapos maganda tayo, get ready na for tomorrow again, work on Monday. So yeah, sana mahimbing ang tulog natin at awa ng Diyos magising tayo ulit sa umaga. God bless. Hi, you want to go out? Do you want to go outside? Answer me. Alright, gawa tayo ng may nagbigay sa atin ng tawag nito, ewan ko kung ulo ng baboy ito o basta lechon. Yan, lechon. Ayan. Yan. So igawin natin paksiw. Paksiw natin. Nagpainit na ako ng kawali. Ano na lang tong bawang muna. Kasi ko yung ilalim niya. Monday ngayon eh. Ganda ng araw sa labas. Maaraw. Tapos pagka weekends, saka makulimlim. Baliktad eh. Hindi lang tayo bigyan ng magandang weekend para makapag-drive kung saan-saan. Kasi mawalan ka ng gana pagka yung makulimlim. Tapos
umuulan, pag weekend, hindi ka makaalis, gagawin mo, dito ka na lang kung ano yung activity na gagawin mo. Dito malapit sa bahay mo, ganyan, pag dito ka sa Canada. Pero kung, pagka tinitignan lagi araw-araw yung weather. Ako tinatanong ko si Alexa. Minsan may 10-day forecast pa siya. Yan. Mga AI na ngayon, no? Kayo ba, ano bang AI ginagamit nyo? Ako si ChatGPT, marunong mag-Tagalog eh. Kinakausap. Tapos, yung DeepSeek daw eh, all libre, right? ChatGPT may libre siya pero may limitation. 4 plus na ata, 4.0 yung kanyang version. Yun nga, may limitation. Makagawa ka rin ng YouTube thumbnails dun eh. Itsura mo nga dun, iba eh. Pagka ginawa mo sa ChatGPT. Kasi ask anything, sabi niya eh. Pati yun, kaya niyang gawin. YouTube thumbnails, no? Yan natin yung mga balatan natin tong hindi kasi nakakain yan eh. Yung iba sa fried rice nilalagay nila para panlasa. Hindi na ako maglalagay ng mantika dahil ano na to eh. Yun ko lang. Hindi ko na i-mince ng maliit. Okay na yan. Hindi ko alam kung lalagyan ko ng sibuyas pero hindi na siguro. Tapos mag-gloves tayo. Tapos ihimay natin yung kailangan ko palitan yung ilaw namin. Gloves. Naghugas naman ako kaya masyadong oily. Ang liit ng gloves. Ano ba yan? Ang liit ng gloves. Hindi kasya. Yan natin brown. Start natin itong ilagay. Balat. Nag-iwas na ako sa pork ngayon eh. Ang laki nito. Sala. Ang galing ito. Ang sarap din yan. Protein din naman ito eh. Huwag lang yung fat, saturated fat. Daming laman eh. Mapapakain na ito tayo dito. Bis na umiiwas. Itong soup, pork soup, pwede yung pork bone soup. Yung mga ginagawa ng mga Koreano. Sarap din. Yung matamis-tamis na manghang. Yung dati natatandaan ko nung high school ako sa Makati, sa Guadalupe. Punta kami ng SM dun sa Ayala ba yun? Buendia, Ayala, katabi ng Rustans. Tapos may food court doon sa SM. Sarap nung doon, Korean. Yung first time na tikman yun, yung teenager ako, lagi yung pinupuntahan. Maanghang-ahang na tamis-tamis. Ito pwede mong gawing pork bone soup na yung bones soup. Ayan, yung mga tanglad sarap yan. Halo-halo natin. Ito pwede pang pork bone natin. Pang pork bone na siguro to. Pork bone soup. Soup. Dami. Ayaw na mga Muslim kasi daw
dirty animal daw. Pag wala nang makain. Kasi dito naman sa Canada malinis naman dahil nasa farm sila, tapos pinapakain sila ng tama. Mga iba grain pa. Yan. Tingnan natin ang number 4. Dami. Yan. Kasi natin yung mga laman, tapos i-separate natin yung bone. Tignan natin ng oyster sauce, soy sauce, konting brown sugar, tubig. Magpapa-hot water nga pala ako. Salt, konting salt lang. Tsaka yung Mang Tomas. Usually Mang Tomas na yun. Naging tayo ng ito yung ginagamit kong tubig na yun. Lagyan ko ba nito? Hindi naman. Ito pa pala. Ang buto pa ako. Dami. Parang laking baboy ito. Binigay kay SB sa trabaho niya. Pilipino ata nagbigay. Healthcare aid. Hospital bank. Ito ang laki Makain mo ba ng ganyan? Laman. Tanggalin. Ito gupit natin. Ano natin balat. Ganda yung pagkaluto ng balat Kasi hindi siya crispy. Diyan sa ating crispy. Tumbot. Tumbot to Tumbot nata. Meron tayong tanglad dito. Dalang ko ng tanlad for smell and aroma. Tubig.
ko ng kaya sili. Medyo may amang. Aray. Sili. Hindi natin ng paminta. Tsaka bay leaves. Bay leaves. Ito yung bay leaves. Ano? Yan. Tapos pagka medyo mainit na siya, dapat pala mas malaking kawali. Ano kaya oregano? Ano tayong oregano? Oregano para may amoy. Oregano o thyme? Both na lang. Ang bango din yung thyme. Time. Bahala na si Batman. Oregano. Bahala na si Batman. Tapos pakuluan natin tubig, saka natin lagay yung sauce mamaya. Sauce Mariosep, lagyan muna nito. May lemon to lemon water. Taksan natin ng konti. Takpan natin para mas madali. Ay, hindi kasya. Yun, kasya. Simmer. Tingnan natin ng after 30 minutes. Ito yung Mang Tomas para sa paksiw. Sa toyo at saka oyster sauce. Tsaka tato puti. Vinegar. Yan. Balat. Sarap. Sumasun. Ito na nga pala yung natin niluto. Binigay na rin sa katrabaho ni Esme yung kalahati, so yung natira ay masarap, manamis-namis na may konting anghang na lasang tawag na ito, paksiw na may maasim dahil sa dato puti tsaka sa oyster sauce at tsaka sa toyo, bawang, bay leaves, tanglad, tapos naglagay din tayo ng oregano at saka thyme. Ayan, don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated.
kayo sa ating mga videos. Salamat po.